videos, another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, bakit nasasaktan ng GF ko every time kami? Kaya, ang ending, nagsasarili na lang ako para lang makatapos. Kasi, naawa naman ako pag tinatagalan ko. Sabi ng GF ko, mag-message daw po kami sa inyo. Okay, may mga factors po talaga kung bakit may mga babaeng nasasaktan talaga during pagtatat ninyong mag-partner. Pero, syempre, may mali. Kasi hindi naman normal na nasasaktan ang babae sa tuwing makikipag siya. Kaya dapat aware kayo pareho kung ano yung mga possible na reason kung bakit nasasaktan or nagkakaroon ng discomfort feeling ang isang babae. Okay, unang-una na posibleng dahilan dyan, dapat bilang isang lalaki, ikinukonsider mo kung handa na ba yung babae na pumasok si Manoy sa kanya. Kasi kung hindi pa yan handa mentally and yung kanyang physically, nako, mahihirapan talaga. Makakaramdam talaga siya ng discomfort or pain pagpasok mo. Possible na hindi pa aroused o hindi pa nalilibugan ng babae tapos ikaw gusto mo nang pumasok sa kanya. Kasi pag hindi pa na-el ang babae, masikip pa yan. Kasi pag hindi pa ready yan, yung katawan niya or yung kanyang kifi, sarado pa yan, ganyan. Kapag nalibugan na ang babae, namamagayan at nagbabasayan. Kaya sobrang swabe na yan kapag pinasok mo, dahilan kung bakit hindi na siya masasaktan. So alamin mo muna kung ready or aroused na ba yung partner mo bago ka pumasok sa kanya. Pangalawa, posibleng kulang pa yung lubrication ng babae. Hindi porkit basa ang babae, ready na, pwede na. Dapat niyan sapat. Kasi kapag sapat yan o sobra-sobra pa, of course, suwabeng-suwabe ang pagpasok niyan. The more na madulas, of course, mas masarap yan. Another thing kung bakit nasasaktan din ng babae sa tuwing makikipag siya sa'yo. Pwede ring emotional or psychological factors. Stress, relationship issue. Yung stress po can lead to muscle tension. Kapag tensionado ang muscles ng babae, of course, mahihirapan yan. Tensionado ang pelvic floor muscle mo. So, anong mangyayari? Of course, painful yan once na nagkaroon ng intercourse. Under ng stress, pwede rin mag-develop ang anxiety. So, muscle tension pa rin ang magiging effect sa katawan mo yan. Possible kasi na yung anxiety na yan, ang cause niyan is yung fear. May takot ka sa tuwing may papasok sa'yo. So, another muscle tension yan, dahilan kung bakit painful ang nararamdaman ng babae. Sa relationship issue naman, kapag may problema po ang relasyon ninyo, apektado dyan ang sex. So, yung arousal o yung libog ng babae, yung desire ng babae, nawawala. Ang result, once na kayo ni partner, may pain siyang mararamdaman kasi nga may discomfort siyang feeling sa'yo. Another thing, possible din na may trauma or injury siya. Yang past trauma or injury dyan sa vagina naming mga babae, sa vulva man yan or sa pelvic area, pwedeng mag-lead yan ng painful intercourse. Kaya very important na alam mo kung ano yung condition, kung ano yung status ng partner mo. Hindi lang yung basta ikakamo mo, kung enjoy na enjoy, then siya. Hindi naman pala. So, dapat talaga andoon ang open communication. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, medications. Yung pagtitake ng mga medications, pwede pong mag-reduce or mabawasan ang libog ng babae. Kaya pag nakipagtalik ang babae sa iyo at hindi siya na-el, of course, once na pumasok ka sa kanya, hindi siya komportable, may pain na mararamdaman yan. Importante po na L ang babae sa tuwing makikipagtalik kayo. Dapat gusto niya, dapat nandun yung desire niya. Another thing, possible din na may infection ang babae. Kaya nakakaramdam siya ng pain during intercourse. Ang mga STIs po or sexually transmitted diseases, kapag yan ay meron kami, that can cause irritation and pain during pakikipag ng babae sa mga partner nila. Last one, possible na kaya mahapdi, masakit, bukod sa tensionado ang kanyang muscle, baka
may vaginal dryness ang partner mo. Especially kapag ang babae ay nasa perimenopause na siya or malapit na siyang magmenopause. Or possible, menopause na siya. Nagdi-decrease na po kasi or bumababa na rin po kasi ang estrogen levels ng mga kababaihan kapag sila po ay nandito na sa ganitong stage. Pwede rin pong hormonal changes kung bakit nagkakaroon ng dryness ang babae. Pwede rin namang nagpapa-breastfeed ang babae. Kapag dryness lang naman ang problema, napakadali pong solusyonan yan. Pwede kayong gumamit ng mga lubrication na mabibili lang over the counter. Even sa mga online shopping, pwede kayong makabili niyan. Kahit na hindi ka pa nagme-menopause, 20s, 30s ka, at ikaw ay mag-i-engage sa pakikipag mas maganda po kung gumagamit kayo ng mga lubricants para mas enjoyable po ang pakikipag sa mga partner. So yan po ang bagong term natin sa SEX. So napaka-importante po both ways na nag-i-enjoy kayo every time na gagawin nyo ito. Kasi isang malaking kawalan yan sa pagkalalaki ng isang lalaki kapag hindi niya nabibigyan ng isang successful or malaking big O ang partner niya when it comes to death. Again, communication is key. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!